Hello mga kabibilab! Isang magandang araw. So, andito ako ngayon sa taas, sa area ni Ate Mary. So, titingnan natin kung ano ang ginagawa ni Ate Mary ngayon kasi nagbablog sila. Sila Aya. So, yan sila, si Ate Mary. Yan, hi! So, ano yung ginagawa mo Ate Mary? Nagawa tayo ng kakanin. So, ibang kakanin to. Mukhang di pa ako nakakatikim ah. Lutong ano to, lutong probinsya. Okay. Yan. So, andito din po si Ate Jen. Oo. Siya yung taga-sab. Yan, siya yung Taga-sangag. sangag ng mais. Ayan mga kabibilabs. Sa amin yan dati kinakain na yan. Oo, ganito lang. Oo. Sinangag pa lang siya. Tapos ginabaon sa school. Tuwing recess. Abo. Solve mo ng manganay. Oh, ganyan kami yan mga kabibilabs dati. Kasi walang kwarta. Oh. Tiis lang. At least makaahon sa buhay. So, inaayos ni Ate Mary yung gilingan. Kailangan ayusin. Mga sinaunang gilingan yan. Oo. Ito ay may sentimental value itong gilingan na to. Kasi maliit pa na anak si Edralyn ay gilingan na to. Kung ano katanda si Edralyn ngayon, si ka-brother Ed ay yun din ang tanda ng gilingan namin. Ilang taon na si Brother Ed? Si Ed ay mga 32. 34. 34. Ay, 34 na. Ayan. Matanda na nga. 34 years na. May edad na. Ayan. Kaya antik na para sa amin itong gilingan. So ako ang namamahala nito dahil kailangan ko ingatan yan dahil Minana pa. oo. At saka sentimental value para galing sa mga magulang. Kailangan kasi ingatan natin yun. Yan. Iingat natin kung di mismo mga gamit ng mga magulang. Kailangan natin ingatan yan kasi mga remembrance yan. Yes. Sa mga ibang bagay. Mga ibang bagay. So, kailangan natin yan mahalin. Mahalin ang lahat ng bagay na galing sa magulang. Mahalin at ingatan. Ayan mga kabibilabs, yung ating mais ay medyo luto na. Pero di pa gid as in yan mga kabibilabs kasi paitim-itimin pa yan para mabilis magiling. So luto na po yung ating mais mga kabibilabs. So ganyan lang po yan at ihalo-halo para maluto yung ating mais na sinangag. So, aalisin na ni Ate Mary. And then, ililipat sa kararaw mga kabibilabs yung ating sinangag na mais. So, sa amin yan dati mga kabibilabs, pinapapak lang namin yan, binabahon sa school. At yan lang ang aming pa-recess. So, natapos na yung isang batch mga kabibilab at ngayon ay pangalawang batch na at ako yung magsasangag ng sinangag na mais. Kailangan sa pagsangag mga kabibilabs ay mahina lang yung apoy at hindi malakas. Kasi pag malakas ay posibleng masusunog po yung ating mais. After masangag mga kabibilabs ay gigilingin na ni Ate Mary yung ating mais na sinangag. Kapag doon naman sa amin mga kabibilabs, ang gamit namin ay lusong at wala kaming gilingan, kaya ang ginagamit lang namin ay lusong and then yung halo. So mano-mano doon kami mga kabibilabs at nung bata pa kami, umpukan doon kapag nagabayo sila nana, doon agad kami. Kasi baka maubusan kami kasi madaming mga bata nagapunta doon sa aming bahay mga kabibilabs. Ayan, so kasama din si Ate Jean. Kapag dito ka talaga sa probinsya mga kabibilabs ay tulong-tulong. So maganda talaga kapag sa probinsya ka, ganito talaga ang buhay. Na laging masaya kahit may problema. Ayan, so naalala ko talaga mga kabibilabs nung elementary kami. Kapag yan lang aming binabaon ay okay na. So masaya na kami nung mga panahon na mga batang 90s. After magiling mga kabibilabs, tatahipan natin para tatanggalin yung ipa niya mga kabibilabs. Pagkatapos matahipan mo yan mga kabibilabs at gigilingin ulit natin kasi hanggang sa mapino po yan mga kabibilabs. Ayan mga kabibilabs, paliit ng palit yung ating mais or papino ng papino.
kanina malalaking butil pa, ngayon ay maliliit na lang mga kabibilabs. So ilang ulit talaga yan gigilingin kasi pipinuin nga. Ganyan talaga mga kabibilabs, paghihirapan muna natin bago natin ma-achieve yung ating inaasam. Ayan. So, tawag namin dyan mga kabibilab ay tinumo. Bago mo talaga makamit ang isang bagay mga kabibilabs, kailangan mo munang pagtrabahuan at paghirapan. Pangatlong salang na ito mga kabibilab sa ating gilingan, ayan sa wakas, pino na rin yung ating sinangag na mais. Ayan, so na-achieve na natin yung pino ng ating mais. So, luto na yung aking sinasangag na mais mga kabibilab at ililipat ko na ito sa kararaw or bilao. At ako na naman ang gigiling mga kabibilabs at gusto kong maka-experience sa gilingan ni Ate Mary kasi yung sa amin nga ay mano-mano na binabayo sa lusong. Ayan, so kasama namin ang anak nila, Ate Jean. At ganun ulit yung ating pagproseso yan mga kabibilabs, gigilingin and then giling lang ng giling hanggang sa mapino yung ating mais. So ganun lang po yan mga kabibilabs. At ayun nga mga kabibilabs ay tatahipan na natin yung ating mais para matanggal yung ipa. At syempre mga kabibilabs, kompleto kami dito at dito rin aking bibilabs, yan yung nagagiling. Yan, dahil pinipino na yung ating mais at kasama din natin dyan si nanay, sila ka brother Ed at si Kuya Emer. So, kompleto kami dyan. Yan mga kabibilab, at tapos na natin gilingin ng pinong-pino at lagyan na natin ng asukal. Sa paglagay ng asukal mga kabibilab, kailangan estimated lang. Pero depende po sa panlasa ninyo. Kung gusto ng matamis, ay pwede naman. Pero yung sa amin ay katamtaman lang mga kabibilab. So, ang ginamit namin dyan ay kalahating asukal lang po. And then, halo-haloin lang natin para ma-mix yung ating asukal dun sa giniling na mais. Pagkatapos ng asukal, ay lalagyan naman natin ng saging. Pero sa amin yan dati mga kabibilabs, walang saging. So, dito ko lang yan natutunan na nilalagyan pala ng saging. Pero depende po sa ating panlasa nga. At yung saging ay dudurugin lang para i-mix dyan sa ating mais. Pampalasa yan mga kabibilabs. At pampakinis sa ating tinumo. Ayan. Dati sa amin mga kabibilabs, yung aming gamit lang asukal at niyog. So, okay na yun sa amin. At lalagyan ng tubig yan mga kabibilabs, pero yung ating ilalagay ay royal soda. So, ayan. Kaya pala royal ang nilagay dyan mga kabibilabs kasi ito daw yung namulatan nila Ate Mary nung bata pa. Royal daw talaga yung ginagamit nila, pero sa amin nga ay walang ganyan. So, dito lang ako makakatikim talaga mga kabibilabs ng kakaibang luto. Pagkatapos ma-mix natin yung saging and then yung soda ay babayuhin na natin sa lusong, pero gagamit tayo ng dahon ng saging para bayuhin and then lilinisan natin yung ating lusong, pero malinis na yung mga kabibilab at hinugasan niya ng tubig. Start na tayo sa pagbayo mga kabibilab. So ilalagay natin yung pinong-pinong mais sa ating lusong and then babayuhin. Kailangan dahan-dahan lang yung pagbayo para hindi masasayang at para hindi mauula mga kabibilabs. So naglagkit na yung ating mais mga kabibilabs. Pagkatapos ay tatanggalin na natin mga kabibilab. Ayan, nagdikit-dikit na yung ating giniling na mais. So ganun lang po yun mga kabibilabs ang paggawa ng himugo. Salamatan mo natin ang binigay na blessings ni God sa amin. Salamat po o Diyos ngayong araw na ito o oras na itong aming pagsalusaluhan ay pagparain mo po makabigay ng kabusugan at kalakasan sa aming pangatawang pamilya. In Jesus' name. Amen! At tapos na nga ang paggawa ng himugo mga kabibilabs. Syempre kakain na tayo. At masarap talaga yan mga kabibilabs. Kung matikman nyo lang ay nako. Makakalimutan nyo ang inyong pangalan at sarili. Yung ating pangtambal sa himugo ay may soft drinks, Coke, Royal, and Sprite mga kabibilabs.